Sa sobrang lala ng kasama, yung 35 win streak na, naging bato pa. Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakapollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang eh. Dito picking pa lang, alam ko nang kami kanilang pahihirapan dahil nagban ng Kadita tapos naka Johnson Arlot pa. Yung mga ganto kasing kombohan alam mong hindi nagbibiro man. O ayon, nandito na tayo sa pang-687 araw ng isang game kada araw. Digma na! Sobrang ganda na naging early game namin dito kasi naagaw ng Sylvana yung blue ng Sun tapos nakuha ko pa yung red buff niya. Pati yung green dito nakuha ko rin kaya gap na gap yung Sun nila men, kaso lang namatay yung Ginibir. Kaya may trade na nakuha yung kalaban. At sabi ko sa kampe, tara ating bawian. Magpo-4 din kasi ako dito. Kaso lang hindi agad sumunod yung Lunox kasi nga hindi pa siya level 4. Kaya kaming dalawa lang ng Sylvana yung lumaban. Kakabuhay lang din ng Ginibir nila. Naipit ko yung Sun pero walang papalo up man. Mamamatay rin naman yung dalawang kalaban. Dahil yung Lunox sa abot pa kahit medyo late na. At kita nyo naman yung level ng Sun. Level 2 pa lang. Level 4 na ako man. Kaya wala nang dahilan para siya'y kumontes pa. At yung turtle, libre naming nakuha. Sa totoo lang, Ginibir talaga yung nagpahirap sa amin sa game na to. Kasi bukod sa nagpapafeed na siya, siya pa yung nagpatalo sa last clash. Karamihan sa kills ng kalaban sa kanya nang gagaling. Dahil nga nag-damage XP siya men, ang sarap talaga niyan baggain. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi uubra yung damage XP lane kung marunong na yung kalaban. Tingnan nyo dito kung ano-ano na lang yung ginagawa niya. Talon na siya ng talon. Kangaroo yarn. Tapos marunong talaga yung Johnson Arlot nila. Kasi kahit nakatago na yung kampi ko, kanila pa rin nabubunggo. At laging tama yung target nila. Halos walang error yung Johnson at Arlot dito. Speaking of error, may pagkakamali naman ako kasi masyado kong nilayo. Nakomit na tuloy yung flicker ng Lunox. Pero kahit na, at least namatay yung dalawa. Kaso lang talaga, sa sobrang walang kwenta ng Ginibir, kahit pagde-def, hindi niya ginagawa. Nabasagan tuloy kami ng gitna. At sobrang lala niyan kapag may Johnson yung kalaban. Kasi ang lawak ng mapa na kanilang pwedeng ikutan. Siyempre yung Ginibir, patay na naman. Inipit ko na lang yung Johnson dito kasi hindi ko talaga maipit yung Arlot nila. Talagang marunong si tropa. Pero buti na lang kahit papaano, marunong rin yung Sylvana namin dito. Bale, isa lang yung naging butas. Yung Rom marunong naman, Ginibir lang naging problema namin man. Tapos dito sabi ko sa kampe, tara pre, basag tayo, tapangan ng konti. Low HP yung dalawa, wala na silang nagawa. Kaya yung Torre sa gitna, libre naming nakuha. At kahit na gap yung Sun nila dito, naging problema pa rin sa amin siya kasi nakaka-pressure at wala kaming hero na pwedeng rumiak sa kanya at mabilis makaka-respo. Kasi ang babagal ng hero namin guys. Kita nyo naman sa sobrang bilis ng Johnson, yung bagal namin na ma-maximize niya. Kakabangga lang ng Lunox namin, makakabangga na naman ang isa. Nagtatago sa damo yung Sylvana. Nagpapanggap si tropa. At yan na yung pressure na sinasabi ko. Kahit walang item yun sa nila, makakapush yan. Kaya sabi ko kay Mark, ikaw na lang mag-react dyan. Kaso lang, nung kanyang nireactan, ang dami ng kalaban na sa kanya rumiact din. Trade lang naman sana kasi 1-for-1. Kaso lang, lumabas sa baba yung Ginibir namin. At pag lumabas ka sa mapa, yung Johnson at Arlot, nasa harap mo na. Ninyo naman kasi ginagawa ng Ginibir pre. Nabangga na naman ang Johnson at Arlot. Patay na naman siya. My lord, kulang kami ng isa. Buti na lang talaga, marunong yung Sylvana. Nahuli yung Sun nila. Ito pa yung retry holder. Kaya mahihirapang kumontes yung kalaban. At sabi ko sa kampe, i-burst na natin to pre. Dahil nga marunong sila, hindi na sila kumontes pa. Kasi alam nilang malulugi lang kung i-contest nila ng walang retry holder man. At ang sabi ko dito, sa opposite side tayo, hayaan na yung Lord sa baba. Irekta natin to, magsama-sama tayong tatlo. At tama naman yung nangyari, nakapitas pa yung Sylvana ng isa pre. Tapos sa kanya pa nag-react yung Johnson Arlot nila. Papapurifyin ko lang sana yung harit nila dito, pero na-dodge niya ako at napasama na aking pwesto. Ultimate aking kinumit, masyadong malayo mga kampe. At grabe naman yung tigas ng Johnson pre, hindi mabawasan ng carry. At nakapag-ultimate pa, tumama patuloy yung bangga at namatay pa yung carry, pero dalawa naman yung kapalit. 2-for-2 trade lang.
medyo good trade. Kaso ayaw talaga mag-def ng Ginibir guys. At dito off cam, may setup na gagawin yung Sylvana. Nahuli niya yung Cecilio nila. Re-rest po yung Ginibir dito. At sabi ko sa kampe, mag-mid na lang tayong tatlo pre. Lumaban yung dalawa sa top. At hindi ko akalaing dalawa pa yung makukuha nila dito. San at Cecilio yung namatay. Pero yung Arlot at Johnson buhay pa rin. Sabi ko Harit lang magde-def men, pero lumabas siya sa mapa, kaya pwede namin tong irekta. Wala nang putok ka ako yung inhibitor, kaya tara pre, sagad mo. May ultimate ako, kaso lang sabi nila back na lang, kasi baka mapasama pa. Pa-uprin kasi yung Lord, kaya tama naman yung decision nila. At ang sabi ko, i-burst na natin to, kasi pagka-spawn ng Lord, nun lang mabubuhay yung Sun. Lunox carry rin kami, kaya hindi na niya pa yan aabutan. Lord, libre naming nakuha man. Pero yung pressure ng Sun, ang nagpahirap rin sa amin. Tingnan nyo naman. Alam kong hindi kaya ng Lunox yan kasi dyan babangga yung Johnson. Ginagawa rin kasi namin yung strategy na yan. Kaya ako'y umuwi na at yung Lord na pabayaan. Carry umuwi rin. Feeling ko pagkakamali ko rin yun kasi hindi ako nagtiwala na kayang depensahan yun ng Lunox. Umuwi pa kami ng carry imbis irekta namin yung gitna. Pero speaking of rekta, mukhang pwede itong irekta kasi isa-isang bumabagsak yung mga kalaban. Dahil yung carry namin ay nagwawala naman. 8 seconds bago mabuhay yung Johnson nila. Dalawa lang ang pwedeng dumepensa. Hindi ko alam kung paano hindi namin natapos yung game na to. Kasi isipin mo, dalawa lang yung magde-def. Na-defan pa kaming apat. Naging low HP kami lahat. At feeling ko sa akin na naman yun. Kasi imbes na tinulak ko papalayo yung kalaban, inipit ko yung Johnson sa kanilang harapan. Na low HP tuloy ako. At binasag na lang namin yung gitna dito. Tapos nag-intay pa kami ng isang Lord. Pero pa-up na yung Lord at nabangga yung carry namin. Masyado kung malayo sa kanya. Bagsak agad yung dalawa. May ultimate akong pwedeng bitawan at hindi ko na sinayang yung pagkakataon. Arlot na aking inipit. Kaso lang bagsak tatlo kong kampe. Gustong irekta ng Sylvana pre. Buti nag-react sa kanya yung mga kalaban at hindi nila narekta to. At sa lahat ng pagkakamali ko, eto na yung pagbawi na aking nagawa. Tatlo, yung pumipilit patayin ako. Dito mo makikita na talagang marunong sila kasi hindi nila basta-basta bineburst yung Lord. May pantulak ako dito. Pero nakuha ko pa rin yung Lord. At akala ko panalo na kami. Sabi ko sa carry, wait muna pre, hintayin na lang natin yung Lord. At ang call ko naman kay Mark, ikaw na bumantay sa gitna. Agad mong bigyan yung Sun kung kanyang dedepensahan yung Lord na yan. Namatay pa yung Cecilio nila, which is yun yung pinakamalakas mag-dep sa kalaban. Nahuli ng Ginibir. At hindi ko na naman alam kung bakit hindi pa namin natapos tong laban. Sabi ko kasi pre, mag-tower na tayo. Itutulak ko kalaban. Kaso nag-hero sila. Kaya rumespo na lang ako. Bagsak yung dalawa ng kalaban. At ang lala ng nangyari man. Isa-isang bumagsak kampi ko. Ako na lang yung natira bro. Pero nadepensahan pa rin namin to. At sabi ko, intayin na lang natin yung Lord. Pero yung Ginibir, tila nang aasar. Isipin mo gusto niyang paglaruan yung dalawang marunong na kalaban. Kaya naman, nanggigil yung Johnson sa kanya. Tingnan nyo yung gagawin no, tumayo. Gustong i-beat yung marunong na kalaban bro. Wala ka nang ambag, ikaw pa magpapatalo. May winter siya, kaya akala maisasalba siya ng winter niya. Pero dahil sa ginawa niyang error, kami rumespo. Sobrang late game na rin kasi pag may namatay sa aming isa at nasayang lang yung pagkamatay niya, hindi na kami makakakonte sa Lord pa. Kaso ang malala, imbes na magkaroon ng silbi yung pagkamatay ng Ginibir pre, napasama pa dahil kaming tatlo inadamay. Maasa pa ako na kayang depensa ng Sylvana to kahit siya lang ay mag-isa dahil isa lang yung minion nila. Kaso lang namatay si tropa at kalabay nag-tower na. Kaya talo ulit tayo and ang standing na natin ay 579, 108, 579 wins and 108 losses. 34 win streak na tayo dun sa game natin kahapon. 35 na sana ngayon. Kaso naputo lang. Oo, nakakalungkot. Pero babawi tayo. At hindi ko na to isusuko pa. Oo, maraming pagkakataon na sumuko ako dahil lang ako inatalo. Pero ibahin mo na to. Nakakalungkot lang talaga. Dahil isang buwan mahigit yon. Natalo lang ng ganon.
Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Meron din naman akong pagkakamali sa game na yun, pre. Kaya kailangan na lang nating mabawi. At yun lang. Sana meron kayo natutunan sa content natin na to. Kung meron man, pakishare lang. Then after nyo i-share, mag-comment rin kayo ng pa-shoutout para ma-shoutout ko kayo sa mga next nating content. At i-comment nyo na rin ang inyong mga katanungan kasi baka malay mo sa next nating content, i-comment mo naman ang mapili ko. At para naman sa mga gustong magpapilot ng ML account, mag-PM lang kayo. Nagre-reply ako at syempre, may bayad yun. Kahit hanggang anong rank, pwede nyo ipapilot kahit anong hero. Pwede nyo ipaspam basta may additional payment pag magpapaspam kayo ng hero. At yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa content natin na to. At shoutout sa iyo, Chano Dalojo, kay Reigns Boguy Ledesma, kay Si Ching at kay Letor Miss. Maraming salamat sa inyong suporta. Mag-iingat kayo palagi. God bless. Paalam!